Isang matalas na sakit ang tumusok sa aking katawan. Sa sandaling iyon, ganap akong nagising. Biglang dumilat ang aking mamata. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Hindi ito panaginip. Ito ay isang matingkat na realidad. Oh, isang maliit na ungol ang lumabas sa aking bibig. Masakit. Napakalaki. Ito ay isang sukat na hindi ko panaranasan. Pakiramdam ko ay napupunit ang aking katawan. Nahirapan akong huminga at ang aking buong katawan ay nanigas sa tensyon. Ngunit sa parehong oras, ako ay nalilito. Anong nangyayari? Sino ang nasa ibabaw ko? Isang mahinang ungol ang narinig mula sa itaas. Boses ng lalaki? Ah, isang boses na kakaiba ngunit sa paanuman ay pamilyar. Ngunit sa dilim, hindi ko makita ang muha. Kung susuportahan mo ang channel sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like, mabilis mong maririnig ang nga bagong totoong kwento ng Twilight Train. Kaya, simulan natin ang kwento ngayon. Ate Gina, anong nangyari sa mukha mo lately? Ang putla mo. Ang boses ni Ate Susan sa video call ay puno ng pag-alala. Pilit akong ngumiti at sinabing maayos lang ako, ngunit nakita ko muna ang aking sarili sa salamin. Mga dark circle sa ilalim ng mata, magaspang na balat, walang buhay na ekspresyon. 40 taong gulang, manager sa isang foreign pharmaceutical company, diborsyado sa loob ng 2 taon. Ate Susan, maayos lang talaga ako, busy lang ako sa project lately. Ngunit agad na napansin ni Ate Susan ang aking pagsisinungaling. Magkaibigan na kami sa loob ng 20 taon. Hoy, Gina. Mukhang mapapahamak ka talaga kung ganyan ka. Halika sa aming resort ngayong weekend ha? Paipahinga kita ng maayos. Resort? Hindi ba nasa Tagaytay iyon? Napakalayo. Malayo. Hindi naman. 2 oras lang mula sa Manila. Stay ka lang ang 2 araw sa weekend. Ang sarap ngang hindi to at ang ganda ng view. Kailangan mo yatang mag-relax lately. Si Ate Susan ay nagpatakbo ang isang maliit na resort sa Tagaytay kasama ang kanyang asawang si Kuya Rico, 3 taon na ang nakalipas. Nagdesisyon sila ng buong tapang na iwan ang magulong buhay sa Manila at mamuhay ng payapa sa kalikasan. Nainggit ako nun. Ang makapagsimula ngang bagong buhay kasama ang taong mahal mo. Sa kabilang banda, ako ay nasa proseso ng diborsyo sa panahong iyon. Ito ang katapusan ng 7 taong pag-asawa. Ang paulit-ulit na pagtataksil ng aking asawa, ang lumalamig na damdamin, isang relasyon na hindi na may babalik. Sige-sige, pupunta ako ngayong weekend, Biyernes ng hapon. Nagmadali akong tapusin ang trabaho at umalis sa opisina. Isang maliit na maleta lang ang dinala ko sa kotse at nagtungo sa Tagaytay. Pagkalabas ng Manila, naramdaman ko ang pagbabago ng hangin. Habang nagmamaneho sa expressway, tinitingnan ko ang tanawin sa labas. Unti-unting nagiging luntian ang mga bundok, nagiging malinaw ang langit, tahimik na daanan sa probinsya, tila gumaan ang aking dibdib. Ang resort na inabot ko pagkatapos ng 2 oras ay mas maganda kaysa sa inaasahan ko. Isang 2 palapak na gusali na gawa sa kahoy, malawak na bakuran, at ang mga bundok sa likuran. Iyon mismo ang ipinagmamalaki ni Ate Susan. Gina. Lumabas si Ate Susan mula sa pintuan. Nakangiti ng malapat. Masayahin pa rin siya at puno ng enerhiya. Mukhang bagay sa kanya ang buhay sa Tagaytay. Ate Susan, ang ganda rito. Diba? Sabi ko na sayo, kailangan mong puntahan para makita mo. Hinawakan ni Ate Susan ang aking kamay at inakay ako papasok sa resort. Ang ground floor ay isang malawak na espasyo kung saan makadugtong ang sala at kusina, at ang view ng hardin mula sa malaking bintana ay talagang kamangha-mangha. Si Kuya Rico? Umakyat si Kuya Rico sa Manila dahil sa isang malaking project. Mananatili siya doon sa loob ng 1 linggo. Busy raw siya sa architectural design lately. Si Kuya Rico, asawa ni Ate Susan at matagal ko nang kakilala mula pa nung college. Siya ang aming senior sa architectural department. Guwapo at may kakayahan siyang lalaki. Nung ikasal sila ni Ate Susan, naisip ko na talagang bagay sila, so, tayong 2 lang pala dito. Oh, pwede tayong magpakasaya ng malaya? Wala ring ibang guest?
Hindi ako kumuhang reservasyon ngayong linggo. Gumaan ang pakiramdam ko. Naisip ko na makakapapahinga ako ng komportable nang walang iniisip. Ay, maleta lang yan ang dala mo? Kung may kailangan ka, pwede mong gamitin ang akin. Oo, sandali lang naman ako kaya simple lang ang dala ko. Dinala ni Ate Susan ang aking maleta at umakyat sa second floor. Sumunod ako sa kanya, umaakyat sa kahoy na hagdan. Ang tunoeng kahoy sa bawat tapak ay nakakaaliw. Ito ang master bedroom. Dito ka matulog. Pagkabukas ng pinto, bumungad ang isang malawak na kwarto, king-size bed, komportableng ilaw, at ang tanawin ng bundok mula sa malaking bintana perpekto. Ikaw? Dun ako sa maliit na kwarto sa tabi. Ito sana ang kwarto namin mag-asawa. Pero dahil wala si kuya, ako na ang gumamit. Napaka-komportable ngang kama. Salamat, Ate Susan. Sige, maligo ka muna at maghahanda ako ngang hapunan. Lumabas si Ate Susan at sandali akong umupo sa kama. Tinitingnan ang tanawin sa labas ng bintana. Sa malayo, papalubok na ang araw sa likod niyang bundok. Ang kulay orange na sinak ay nakulay sa langit. Kailan kaya huling nangyari na nakaroon ako ngang ito kapayapang sandali? Pagkatapos ang diborsyo, sumisid ako sa trabaho. Ayokong makaroon ang oras para maramdaman ang kalungkutan. Nagtrabaho ako hanggang madaling araw, pumupunta sa opisina kahit weekend, at tag-uwi, natutulog ako agad na parang nahihimatay. Ganun ang buhay ko sa loob ng 2 taon, ngunit nitong huli, nararamdaman ko na ang limitasyon. Sa tuwing tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin, nakikita ko ang aking sarili na tumatanda, at minsan, umiyak ako ng walang dahilan. Nalulungkot lang ako. Naligo ako at nagsuot ng simpleng maong at sweater. Nang bumaba ako sa ground floor na walang makeup, nakita ko si Susan na naghahanda ng mesa sa teras. Wow, ano to? Ang ganda. Sa ibabaw mesa ay may cheese platter, prutas, at alat. May kandila pa kaya talagang romantiko ang atmosphere. Ang ganda ngang panahon ngayon, di ba? Dito tayo kakain. Tingnan mo yung mabituin dun. Tumingala ako sa langit. Napakaraming bituin ang kumikinang, na hindi ko nakikita sa Manila. Napakaganda na halos hindi ako makahinga. Ang ganda talaga, di ba? Ang pinakagusto ko rito ay itong gabi. Hindi nakakasawa tingnan araw-araw. Umupo kami sa upuan sa teras. Ngumiti si Ate Susan habang binubuksan ang alak. Sige, inuman muna tayo. Gina, ang dami mong pinagdaanan. Ang malinaw na tunog ng pagkama ng baso ang alak ay umalingaw-ngaw sa gabi. Ang malamig na white wine ay dumaloy sa aking lalamunan. Matagal na rin akong hindi umiinom. Ate Susan, masaya ka ba rito? Oo, masayang masaya. Mahirap sa simula na mag-adjust, pero ngayon, kahit sabihin mong bumalik ako sa Manila, hindi ko gagawin. Gustong-gusto rin ni Kuya Rico. Nainggit ako. Maganda rin ang relasyon ninyo ni Kuya. Saglit na tumahimik si Ate Susan at nagtanong ng maingat, may kasama ka ba ngayon? Umiling ako. Wala. Wala rin akong balak makipagdate. Bakit? 2 taon na rin simula noong maghiwalay kayo. Dapat may makilala ka ng bagong tao. Ewan ko. Sa totoo lang, natatakot ako. Baka masaktan na naman ako. Uminom ako ng isa pang sipsip ng alak. Naramdaman ko ang alak na kumalat sa aking katawan. Kasi naman, ang sama ngang ugali ng ex-husband mo. Hindi lang isang beses na nagtaksil. Pagkatapos ang lahat ang iyon, parang lahat ang lalaki ganun. Gina, hindi lahat ganun. Marami ring mabubuting tao. Alam ko, pero ayaw ko lang talagang magpakatatag. Parang mas komportable akong mabuhay mag-isa ngayon. Hinawakan ni Ate Susan ang aking kamay ng mahigpit. Huwag kang mabuhay ng ganun, bata ka pa. Anong 40 years old na matanda? Dapat makakilala ka ng magandang lalaki at magmahal ulit. Haha. Salamat. Pero ngayon, hindi ko nalang alam ang tungkol sa ganun. Anong ganun? Yung, alam mo na, intimacy? Napalaki ang mga mata ni Ate Susan sa gulat. Ano? Wala ka pa rin simula nung maghiwalay ka? Uminit ang mukha ko. Nahihiya ako, pero sumagot ako ng toto.
Salup ngang 2 taon. Hala, ang sama naman niyan. Masama sa kalusugan. Nakakahiya. Pero, wala naman akong iniisip. Busi ako sa trabaho. Kahit na, Gina, talagang makipagdate ka na, o kaya mag-isa ka na lang? Natawa kami ng malakas. Matagal na rin kaming hindi nag-uusap ngayong ganito kaya gumaan ang pakiramdam ko. Mabilis na naubos ang isang bote ng alak. Binuksan ni Ate Susan ang pangalawang bote. Ngayon, malasing tayo? Malasing tayo ng husto para wala tayong isipin. Oh, sige, bukas ay weekend. Binuksan ang pangalawang bote alak at lalong lumalim ang aming pag-usap. Mga alaala nung college, mga kwento ng unang pag-ibig, mga problema sa pag-asawa, mga plano sa hinaharap hindi namin namalayan ang oras. Lampas hating gabi na. Mukhang lasing na ako. Sumasakit ang ulo ko. Sabi ni Ate Susan habang nakasandal sa sofa. Lasing na rin ako ng sobra. Uminit ang mukha ko at nanlalambot ang katawan ko. Ako rin? Ang tapang palang alat. Gina, matulog na tayo. Ipaghahanda kita ang brunch bukas ng umaga. Oh, sige. Kami ay umakyat sa ikalawang palapag. Nang hihina. Sobra kaming lasing kaya nahirapan kaming umakyat sa hagdan. Naalala mo ang master bedroom? Ito. Binuksan ni Ate Susan ang pinto. Oh, salamat, Ate Susan. Dun ako sa kabilang kwarto matutulog. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Sige, matulog ka ng maaga. Pagkaalis ni Ate Susan, bumagsak ako sa kama. Pakiramdam ko ay umiikot ang kwarto. Sobra akong nakainom ng alak. Kailangan kong magpalit ng damit. Pero tinatamad ako. Gusto ko na lang matulog ng ganun. Binuksan ko lang ang butones ng maong at nanatiling nakasuot ng sweater. Pagkatapos ay pumasok ako sa ilalim ng kumot. Ang unan ay may mahinang amoy ng lavender. Siguro unan ito ni Ate Susan. Ito ay isang komportable at nakakakalmang amoy. Ang mabituin na nakikita mula sa bintana ay kumikinang. Napakaganda nito. Matagal na rin akong hindi nakakaramdam ng kapayapaan. Ang galing talaga na pumunta ako rito. Naisip ko iyon at ipinikit ang aking mamata, unti-unting lumabo ang aking kamalayan. Dahil sa alak, mabilis akong dinalaw ang antok. Ang huling naisip ko ay ang pag-asa sa brunch na ipaghahanda ni Ate Susan sa akin bukas ng umaga. At pagkatapos, nahulog ako sa malalim na pagtulog. Sa paniniwalang ito ay isang komportable at ligtas na pagtulog, ngunit wala akong ideya na sa loob ng ilang oras, magbabago ng tuluyan ang aking buhay. Sa malalim na dilim, nananaginip ako. Naglalakad ako sa tabing dagat. Nararamdaman ko ang malamig na buhangin sa ilalim ng aking paa at naririnig ko ang tunog ng alon. May humahawak sa aking kamay. Hindi ko nakikita ang mukha, ngunit mainit ang kamay. Dahil sa alak, naging parang panaginip ang aking panaginip. Malabo ang hangganan ng realidad at panaginip. Gaano katagal na ang lumipas? 1 oras? O 2 oras? Sa malalim na pagtulog, hindi sinasadyang gumalaw ang aking katawan. Dahil sa init ng alak, sinipa ko ang kumot. Umakyat ang aking sweater sa aking tiyan at bahagyang bumaba ang aking maong, tahimik ang silid. Tanging ang mahinang liwanag ang buwan na nanggagaling sa siwang ang bintana ang nagbibigay ilaw sa kama. Ang amoy ang lavender ay mahinang kumakalat. Comfortable. Sa wakas, naramdaman ko ang kapayapaan pagkatapos niyang matagal na panahon. Walang pag-alala o stress, tanging oras lang ng pagtulog. Isang pakiramdam ng kapayapaan na hinding-hindi ko mararamdaman sa Maynila, tanging ako at si Ate Susan lang ang naroroon. Nagpatuloy ang panaginip. Sa pagkakataong ito, bumalik ako sa college. Naglalakad kami sa campus. Nagliliparan ang mabulaklak ng cherry blossom at nakangiti si Ate Susan sa tabi ko. Ayan si Kuya Rico. Sa panaginip, kumaway si Ate Susan. Sa malayo, nakatayo si Kuya Rico sa harap ng gusali ng architectural department. Guwapong muha, malapat na ngiti. Bakit biglang lumitaw si Kuya Rico sa aking panaginip? Siguro dahil napag-usapan namin ang kanyang pangalan ni Ate Susan kanina, malamang ay hinugot ng aking isip ang alaala,
Malabo ang daloy ng oras sa panaginip. Minsan ay nasa dalampasigan ako sa aking probinsya, minsan naman ay nakaupo sa conference room ng opisina. Lahat ay nakakahalo-halo at nakakalito ngunit hindi naman ito nakakagambala. Nakatulog lang ako ng malalim. Gaano pa ako katagal natulog? Sa panaginip, sumasayaw ako kasama ang isang tao. Isang mabagal na waltz. Hindi ko makita ang mukha ang aking kasayaw, ngunit mainit ang kanyang kamay. Mahigpit niyang hawak ang aking baywang. Umagos ang musika at dahan-dahan kaming umikot. Para itong isang eksena sa pelikula. Nangyari iyon. May narinig akong mahinang tunog, napakahina. Tunog iyon ng pagpihit ng doorknob. Ngunit hindi ko matukoy kung panaginip ba iyon o realidad. Malalim na malalim ang aking pagtulog. Siguro nakamali lang si Ate Susan nang bukas ng pinto habang papunta sa banyo, iyon lang ang naisip ko. At muli akong nahulog sa panaginip, nagpatuloy ang pagsasayaw at lalong lumambot ang musika. Pakiramdam ko ay nararamdaman ko ang init ng katawan ng aking kasayaw, napakatingkat ng panaginip. Patuloy ang paglipas ng oras. Lumalim ang gabi at mas luminaw ang nga bituin. Tahimik ang paligid ng resort. Minsan, naririnig ang tunog nga sanga na gumagalaw sa hangin, sa malayo, ang huningang kuwago. Isang mapayapang gabi sa Tagaytay, sa master bedroom, nanatili akong malalim na natutulog. Bahagyang nakababa ang aking maong at umakyat ang aking sweater hanggang sa aking dibdib. Ngunit hindi ko man lang ito napansin. Ang pagtulog na dulot ng alak ay mabigat at ang aking kamalayan ay malabo. Sa panaginip, nagbago ang eksena. Sa pagkakataong ito, nasa lobby ako ng hotel. Kumikinang ang chandelier at tumutuktok ang piano. May tumawag sa aking pangalan. Ate Gina. Isang malalim at mababang boses ng lalaki. Sinubukan kong lumingon ngunit hindi gumalaw ang aking katawan. Dahil sa panaginip, lahat ay mabagal. Ate Gina, dito. Lumapit ang boses. Para itong bumubulong sa tabi ko. Napakatingkat kaya nakakapanindik balahibo. Ngunit kakaiba. Ang boses ay lalong nagiging makatotohanan. Pakiramdam ko ay hindi ito panaginip. Ngunit hindi ako makagising. Napakalalim ng aking kamalayan. Ang alak ay ikinulong ang aking katawan sa malalim na pagtulog, lumipas pa ang oras. Nagpatuloy ang pagbabago ng panaginip. Minsan, naglalakad ako sa pasilyo ng opisina. Minsan naman ay nasa loob ng elevator. Lahat ay nakakahalo-halo at nakakalito. Pagkatapos, biglang nagbago ang atmosfera ng panaginip. Isang madilim at mainit na espasyo, para itong nasa yakap ng isang tao. Isang pakiramdam ng kaligtasan at kapayapaan. Naramdaman ko ang init ng katawan. Ang mainit na init ay bumabalot sa aking balat. Anong panaginip ito? Bahagyang naisip ko. Ngunit hindi ko ito ganap na natanto. Naisip ko lang na ito ay isang mainit at magandang pakiramdam. Bandang alas, 2 ng madaling araw, tahimik pa rin ang resort. Nakapatay ang ilaw sa sala sa ground floor at si Ate Susan ay mahimbing na natutulog sa maliit na kwarto. Lahat ay mapayapa. Ngunit ang kapayapaan na iyon ay malapit ng masira. Hindi ko pa alam. Ang pinakamagulong gabi sa aking buhay ay magsisimula na. Sa panaginip, patuloy akong nasa mainit na yakap ng isang tao. Napaka-komportable kaya mas lalo akong nahulog sa malalim na pagtulog. Mas lalong naramdaman ko ang amoy ng lavender. Naisip ko na baka amoy ito ngang unan, ngunit parang may ibang amoy din na halo. Amoy ngang pabango nga laki. Kakaiba. Naisip ko sa aking malabong kamalayan, ngunit agad ko itong nakalimutan. Panaginip lang, natural lang na mangyari ang kakaibang bagay sa panaginip. Lalong lumilinaw ang init. Para itong may nakahiga sa tabi ko. Ngunit akala ko ay panaginip lang iyon. Isang matingkat na panaginip. Isang panaginip na napakarealistiko. Sa tuwing umiinom ako ng alak, laging ganun ang panaginip ko. Mga panaginip na may buhay ang mga pandama, na parabang talagang nangyayari, kaya hindi ako nag-alala, hindi ko rin ito inisip na kakaiba. Basta, comfortable akong natutulog ng malalim. Sa labas ng bintana, tinakpan ng ulap ang buwan. Lalo pang dumilim ang silid. Ngunit dahil nakapikit ang aking mga mata,
wala akong ideya. Ang oras ay tahimik at nakakatakot na lumilipas. Patungo sa isang sandali na hindi na may babalik. Sa panaginip, may humawak sa aking kamay. Isang mainit at malaking kamay. Dumaloy ang mga daliri sa pagitan ng aking mga daliri. Napakatingkat. Totuto, sandaling naisip ko, ngunit agad na lumabo ang aking kamalayan. Malakas ang epekto alak. Patuloy akong natutulog. Sa malalim na pagtulog, at habang wala akong kaalam-alam, may nagsimula, isang bagay na hindi na may babalik. Nang tahimik na bumukas ang pinto, nasa panaginip pa rin ako. Nang marinig ang tunog ng gayabak, at nang bahagyang lumubog ang kama, inakala ko pa rin na panaginip lang iyon. Isang matingkat at makatotohanang panaginip. Ngunit hindi iyon panaginip. Iyon ang simulangang pinakakagulat-gulat na realidad sa aking buhay. Hindi ko lang paalam, hanggang sa ganap akong magising. Bandang alas, 2 ng madaling araw, sa isang opisina sa Makati. Si Rico ay nakaupo sa harap ng kanyang desk, inaayos ang nga blueprint. Ang proyektong ito ay isang malaking commercial complex. Dahil sa mahigpit na kinakailangan ng kliyente, ilang araw na siyang nagtatrabaho magdamag, huhuminga siya ng malalim. Pagod na siya. Isang linggo na siyang hindi nakauwi sa kanyang resort sa Tagaytay. Miss na niya si Ate Susan. Ang ngiti ang kanyang asawa, ang mainit na haplos ang kanyang kamay, ang kanilang pagsasalo sa hapunan. Pagkatapos nga 15 taon niyang pag-asawa, mahalaga pa rin si Ate Susan sa kanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang nga mensahe. May mensahe mula kay Ate Susan. Kuya, kailan ka uwi? Nandito na si Gina. Ang sarap sana kung makakapag-inuman tayong tatlo pagkatapos ng matagal na panahon. Si Gina, kaibigan ni Ate Susan sa kolehiyo at kanyang junior, isang tahimik at matalinong babay. Naalala niya na minsan silang nakikita sa campus nung college, naawa siya nang marinig na nahiwalay sila. Naisip niya, mabuting tao siya, bakit hindi siya masaya? Muling binuksan ni Rico ang nga blueprint. Malamang ay abutin pa siya nga, 3 araw bago matapos. Ngunit nangyari iyon. Tumunog ang kanyang cellphone. Kliyente niya iyon. Kuya Rico, pasensya na po. Nagbago ang iskediyo ng proyekto. Biglang nagbago ang isip ngang may-ari ngang gusali kaya ipinagpaliban muna namin. Ano? Paano nangyari iyon? Pasensya na talaga. Tatawagan ko na lang kayo next week. Naputol ang tawag. Tulalang tiningnan ni Rico ang kanyang cellphone. Anong nangyari? Ang proyekto na pinagtatrabahuhan niya magdamag sa loob ng 1 linggo ay biglang ipinagpaliban? Nakakadismaya. Sa parehong oras, nakaramdam din siya ng ginhawa. Naisip niya na makakauwi na siya. Tiningnan niya ang relo. Alas, 2:20 ng madaling araw. Naisip niya na kung alis siya ngayon, makakarating siya bandang alas, 4 madaling araw. Kahit natutulog si Ate Susan, makakapasok siya ng tahimik at makakatabi sa kanya. Nagmadali si Rico na nag-impake ng kanyang nga gamit. Laptop, blueprint files, ilang damit. Pinatay niya ang ilaw ng opisina at kinuha ang susingang kotse. Nagsimula siyang magmaneho sa gabi. Pakalabas ng Manila, tahimik ang kalsada. Halos walang sasakyan sa expressway. Minsan lang may dumaan na truck. Tumutuktok ang tahimik na jazz sa radyo. Nahulog sa pag-isip si Rico habang hawak ang manibela. 3 taon na ang lumipas simula nang lumipat sila ni Ate Susan sa Tagaytay. Sa simula, marami siyang alalahanin. Tama ba na iwan ang kanyang matatag na buhay sa Manila at lumipat sa probinsya? Ngunit ngayon, sigurado siya na tama ang kanyang desisyon. Masaya si Ate Susan at masaya rin siya sa kanyang payapang buhay. Siyempre, minsan ay kumukuha pa rin siya ng mga proyekto sa Manila, ngunit karamihan sa kanyang oras ay ginugugol niya sa paggawa ng maliliit na bagay sa Tagaytay. Masaya siya. 1 oras at kalahati na siyang nakmamaneho. Lumakpas na siya sa hangganan ng Laguna. Ang anino ng bundok ay lumitaw sa dilim. Pamilyar ang daan. Dumating ako sa harap ng pension house noong 4:10 ng umaga. Hindi na mabilang kung ilang beses na akong pabalik-balik. Tahimik.
Patay ang lahat ng ilaw. Mukhang tulog pa si Suyon at Haejin. Tahimik na bumaba si Minwoo mula sa kotse. Kinuha niya ang kanyang bag mula sa truck at lumapit sa pintuan. Kinuha niya ang susi at maingat na binuksan ang pinto. Mabagal para hindi umingit. Pagpasok niya sa pasukan, nabalot ng dilim ang sala. Nakita niya ang dalawang baso ng alak sa mesa. Ah, nag-alak pala sila. Ngumiti si Minwoo. Masaya siya na nakaroon ng magandang oras si Suyon kasama ang kanyang kaibigan. Hinubat niya ang kanyang sapatos at tahimik na pumasok. Dumaan siya sa pasilyo at nakita ang pinto ngang maliit na silid. Siguro doon natutulog si Haejin. Lumiko si Minwoo patungo sa master bedroom. Ito ang kanilang silid ni Suyon. Hinawakan niya ang doorknob at dahan-dahang inikot. Maingat para walang ingay. Bumukas ang pinto. Sa dilim, nakita niya ang kama. Tulog si Suyon. Ang kumot ay bahagyang nakatakip at naririnig niya ang regular na pahinga. Siyempre, si Suyon iyon. Dahan-dahang ngumiti si Minwoo, ang muka ng kanyang asawa pagkatapos ng isang linggo. Hindi niya makita ng mayos ang muka sa dilim, ngunit pamilyar ang anino. Tahimik niyang hinubat ang kanyang damit. Hinubat niya ang kanyang shirt at pantalon at isinabit sa upuan. Lumapit siya sa kama at nag-isip. Hindi ko dapat siyang gisingin, dapat akong humiga ng tahimik. Ngunit nang umupo siya sa gilid ng kama, bigla siyang nag-isip ng iba, isang linggo na silang makahiwalay. Namiss niya ito. Gusto niya itong yakapin. Maingat niyang itinaas ang kumot at humiga sa kama. Naramdaman niya ang init ng katawan ni Suyon. Napakainit. Lumapit siya at iniunat ang kanyang braso para yakapin ang baywang ni Suyon. Ngunit may kakaiba. Hindi iyon ang karaniwang pajama na isinusuot ni Suyon. Nakasuot siya ng parang knit na damit. Siguro tinamat siyang magpalit ng damit ng bisita ngayon. Ganun ang naisip niya at lumapit pa. Isinupsop niya ang kanyang mukha sa leg ni Suyon. Inakala niya na malalasahan niya ang pamilyar na amoy. Ngunit may kakaiba. Hindi iyon ang amoy ng shampoo na karaniwang ginagamit ni Suyon. Ito ay medyo matamis at kakaibang amoy. Nagpalit ba siya ng shampoo? Hindi masyadong pinansin ni Minwoo. Nagpapalit din naman ng cosmetics ang mga babae minsan. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinaplos ang balikat ni Suyon. Naramdaman niya ang malambot na balat. Honey, bulong niya sa mahinang boses. Walang sagot. Mukhang mahimbing ang tulog. Medyo naging mas matapang si Minwoo. Isang linggo na. Namiss niya ito, gusto niyang yakapin ito, at gusto niyang maramdaman ito ng mas malapit. Dahan-dahang gumalaw ang kanyang kamay. Bumaba ito sa kanyang baywang sa ibabaw knit na damit. Ang kausap ay mahimbing pa rin ang tulog. Mukhang marami siyang nainom na alak. Kasi, ganun din naman ang pagtulog ni Suyon kapag nakainom siya. Lalo pang lumapit si Minwoo. Idinikit niya ang kanyang katawan. At iyon, mahinang umungol si Suyon. Huminto si Minwoo. Akala niya ay gigising na. Ngunit muli niyang narinig ang regular na pahinga. Tulog pa rin pala. Mukhang nanaginip lang. Nakahinga siya ng maluwag at muling gumalaw. Pumasok ang kanyang kamay sa knit na damit. Ang mainit na balat ay dumampi sa kanyang palat, makinis at malambot. Ganun ba kaganda ang balat ni Suyon? Sandali lang siyang nag-isip niyon, ngunit agad ding nakalimutan. Hindi niya makita ng mayos sa dilim, at siguro ganun lang ang pakiramdam dahil matagal na. Dahan-dahan at maingat na ipinagpatuloy ni Minwoo ang pag-aplos. Ayaw niyang gisingin ang kanyang asawa, ngunit sa parehong oras, gusto niyang hawakan ito. Mahinang nag-react ang katawan ng kausap. Medyo bumilis ang pahinga at bahagyang nanginginig ang katawan. Inakala ni Minwoo na ito ay isang magandang senyales. Na nagre-react din si Suyon ng walang malay. Lalo siyang naging matapang. Dahan-dahan niyang itinaas ang knit na damit. Hindi pa rin nagigising ang kausap. Mukhang lasing na lasing sa alak. Ang mga labi ni Minwoo ay dumampi sa balikat ng kausap. Dahan-dahan itong gumalaw sa leg sa tainga. Honey, namiss kita? Mahina niyang ibinulong. Hindi sumagot si Suyon, ngunit mahinang ungol lamang ang lumabas.
Tinanggap ni Minwoo ang ungol na iyon bilang pahintulot. Akala niya ay gusto iyon ni Suyon. Tuloy-tuloy ang paggalaw ng kamay at lalong naging matapang ang mga labi. Lumipas ang oras. Hindi niya masabi kung gaano katagal. Ilang minuto, o marahil ilang 10 minuto. Lalong lumalalim ang pakalulong ni Minwoo. Sumasabog ang pananabik ng isang linggo. Lalong naging malinaw ang reaksyon ng katawan ni Suyon. Bumilis ang pahinga, nanginginig ang katawan, at lumabas ang maliliit na tunok, sigurado si Minwoo. Gusto rin iyon ni Suyon. Kahit tulok, tapat ang reaksyon ng katawan. Hindi na siya nag-atubili. Dahan-dahan at maingat niyang ibinaba ang maong. Hindi pa rin nagigising si Suyon. Mahimbing ang tulok. Hinubad din ni Minwoo ang kanyang huling damit, at tuluyang dumikit sa kausap. Nakdampi ang balat sa balat. Naramdaman ang mainit na temperatura ang katawan. Mahal kita, honey. Bulong niya, at lumipat si Minwoo sa huling hakbang. Salup ang katawan ang kausap. Sa sandaling iyon, kumibot ang katawan ni Suyon na nakahiga sa kama, ngunit hindi alam ni Minwoo na hindi si Suyon ang kausap. Nalilito pa rin siya. Sa matamis na pakalito na yakap niya ang kanyang minamahal na asawa. At si Haejin, hindi si Suyon, ay nahuhulog sa bangungot na katotohanan sa sandaling iyon. Nang magsimula siyang mapagtanto na ang lahat ng inakala niyang panaginip dahil sa alak ay isang kakilakilabot na katotohanan, ngunit huli na. Dahil lumakpas na siya sa linya na hindi na mababawi, isang matalas na sakit ang tumagos sa aking katawan. Sa sandaling iyon, lubos akong nagising, biglang bumukas ang aking mga mata. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Hindi ito panaginip. Ito ay isang buhay na katotohanan. Isang mahinang ungol ang lumabas. Masakit. Napakalaki. Hindi pa ako nakaranas ng ganitong kalaki. Pakiramdam ko ay napupunit ang aking katawan, nahihirapan akong huminga at nanigas ang buong katawan ko sa tensyon. Ngunit sa parehong oras, nalilito ako. Ano ang nangyayari? Sino ang nasa ibabaw ko? Narinig ko ang mahinang ungol mula sa itaas. Boses ng lalaki. Isang boses na kakaiba ngunit sa isang paraan ay pamilyar. Ngunit sa dilim, hindi ko makumpirma ang kanyang muka. Dumating ang takot. Gusto kong sumigaw ngunit walang lumabas na boses. Gusto kong itulak siya palayo ngunit hindi ako makagalaw. Ang epekto ng alak ay hindi pa lubos na nawawala at sa biglaang sitwasyon, hindi gumagana ng mayos ang aking isip. Ano ito? Ano ba talaga ang nangyayari? Ang manakalilitong pag-isip ay nagdaraan sa aking isip. Sa sandaling iyon, narinig ko ang bulong mula sa itaas. Honey, matagal na tayong hindi nakita, honey. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, ang taong ito ay nakakamali sa akin bilang si Suyon, si Kuya Minwoo, sigurado ako. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Anong gagawin ko? Dapat ba akong magsalita? Hindi. Ako si Haejin. Ngunit hindi ko may buka ang aking bibig, natakot ako. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang sitwasyong ito. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ni Kuya Minwoo. At higit sa lahat, napakalalim ng kanyang pagpasok. Unti-unting nawawala ang sakit. Pakiramdam ko ay nag-adjust ang aking katawan. Ang sakit na parang napupunit ay nagbago sa isang mapurol na presyon. At sa sandaling iyon, nagsimulang dumating ang isang kakaibang pakiramdam. Dapat itong masakit, dapat akong matakot, ngunit ang aking katawan ay nagre-react ng iba. Hindi ito dapat mangyari. Paulit-ulit kong sinabi sa aking isip. Ngunit ang aking katawan ay gumagalaw ng labag sa aking kalooban. Dahan-dahang nagsimulang gumalaw si Kuya Minwoo. Maingat, malalim. Isa pang ungol ang lumabas sa aking bibig. Sinubukan kong pigilan ngunit hindi ko kaya. Pagkatapos ng 2 taon ng diborsyo, wala akong nakilala. Hindi pa ako nakaroon ng ganitong uri ng relasyon. Pakiramdam ko ay sumasabog ang aking napinigilang pagnanasa. Nahiya ako na ginagawa ko ito sa asawa ng aking matalik na kaibigan.
Edna ang aking katawan ay nagre-react ng tapat. Ngunit hindi ko mapigilan. Lalong lumalim ang paggalaw ni Kuya Minwoo. Ang pag-ingat sa simula ay nawala at unti-unting naging instingtual. Honey, ang ganda, ang boses na bumubulong sa dilim. Uyon ay sinabi niya kay Suyon. Hindi ako makasagot. Humihingal lang ako at tinitiis ang sitwasyong ito. Mariin kong ipinikit ang aking mga mata. Kailangan kong magpatuloy sa pagtulog. Hindi ko dapat ipaalam na gising ako. Ngunit hindi ko maitago ang reaksyon ng aking katawan. Umaakyat baba ang aking dibdib at bumilis ang aking pahinga. Uminit ang aking balat at lumabas ang pawis sa buong katawan ko. Hinalikan ni Kuya Minwoo ang aking lik. Ang tainga, ang balikat, ang kolarbon. Ang mainit na damping kanyang labi ay naiwan sa aking balat. Mahal kita, bulong niya, at lalong lumalim ang kanyang pagpasok. Mahigpit kong hinawakan ang kumot, kailangan kong tiisin. Hindi ako dapat gumawa ng ingay. Ngunit napakalakas nito. Hindi pa ako nakaranas ng ganitong kalaki, kalalim, at kalakasan. Hindi ito may hahambing sa aking dating asawa. Pakiramdam ko ay umaabot ito sa pinakaloob ng aking katawan. Pakiramdam ko ay nakatuon ang lahat ng aking nerbiyos dun. Hindi ito maayos na may proseso. Blanko ang aking isip. Gaano katagal na lumipas? Lalong bumilis ang paggalaw ni Kuya Minwoo. Bumilis din ang kanyang pahinga at bumagsak ang mainit na pawis mula sa kanyang katawan. Malapit na rin akong umabot sa rurok. Sinubukan kong pigilan ngunit tapat ang aking katawan. Sa wakas ay lumabas ang mahinang tunok. Sandaling huminto si Kuya Minwoo. Akala niya ay nagising ako. Ngunit patuloy kong ipinikit ang aking mamata at nakunwari natulog. Sinubukan kong gayahin ang regular na pahinga. Sandaling katahimikan at muling nagsimula ang paggalaw. Sa pagkakataong ito, mas malalim at mas malakas, hindi ko na kaya. Tuloy-tuloy ang pag-ungol. Mukhang tinanggap ni Kuya Minwoo ang natunok na iyon bilang pahintulot. Mas agresibo siyang gumalaw. Hawak ng isang kamay ang aking baywang at hinanap ng isa pang kamay ang aking kamay at makasalikop ang nadaliri. Ito ay isang intimate physical contact. Ang uri lamang na ginagawa ng mag-asawa. Hindi ko may buwelta ang kamay na iyon. Hindi ayoko. Gusto ko ang init na nararamdaman sa pagitan ng aking mga daliri. Baliw ako. Talagang baliw ako. Sinisisi ko ang aking sarili ngunit patuloy na nagre-react ang aking katawan. Kusa akong gumalaw. Sa ritmo. Mahinang umungol si Kuya Minwoo. Honey. Nararamdaman ko ang desperasyon sa boses na iyon. Alam ko kung gaano niya namis ang kanyang asawa. Dumating ang pagkakasala. Masakit ang dibdib ko sa pag-iisip kay Suyon. Ginagawa ko ito sa asawa ng aking matalik na kaibigan. Ngunit hindi ko mapigilan. Napakalalim na ngang pakalulong ko. Hiwalay ang isip at katawan ko. Tinatanggihan ng isip ko ngunit tinatanggap ng katawan ko. Bumilis ang paggalaw ni Kuya Minwoo. Lalong bumilis ang kanyang pahinga. Honey, malapit na ang katapusan. Nararamdaman ko rin. May umaakyat mula sa pinakaluom ng aking katawan. Hindi. Paulit-ulit kong sinabi sa aking isip ngunit hindi na makontrol ang aking katawan. At dumating ang sandali, malalim ang pagpasok ni Kuya Minwoo. Kasabay ng isang mahinang ungol, nanginginig ang kanyang katawan. Kasabay nito, naramdaman ko rin. Isang matinding kasiyahan na hindi ko pa nararanasan ang bumalot sa buong katawan ko. Lumabas ang isang tunog na malapit sa sigaw, hindi ko kaya. Nanginginig ang buong katawan ko na parang siyur at naging blanko ang aking paningin. Ano ito? May ganito pala? Ito ay isang pakiramdam na hindi ko naramdaman kahit minsan sa loob ng 7 taon ng pag-aasawa. Si Kuya Minwoo ay humihingal ng husto sa ibabaw ko. Bumubuhos ang pawis mula sa buong katawan niya. Mahal kita. Honey? Bulong niya at hinalikan ang aking noo. Ito ay isang malambot at mapagmahal na halik. Pakiramdam ko ay iyak ako. Nakahalo ang pagkakasala at kasiyahan. Komplikado ang aking emosyon. Dahan-dahang bumangon si Kuya Minwoo. At humiga sa aking tabi. Yakap pa rin niya ako. Hinaplos niya ang aking likod at malambing na sinabing,
matulog ka ng mahimbing, honey. Iyon ang huling bulong at unti-unting naging regular ang kanyang pahinga. Siguro pagod siya. Mukhang mabilis siyang nakatulog. Nagising ako sa dilim. Nakita ko ang kisame. Ang mahinang liwanag ng buwan ay pumasok sa bintana at nagpaliwanag sa silid. Ano ang nangyari kanina? Hindi ito makatotohanan. Parang panaginip. Ngunit buhay na buhay ang pakiramdam ng aking katawan. Ang mainit na bakas na naiwan sa aking katawan, ang markangang halik sa aking balat, ang bigat ng braso na nakayakap sa aking baywang. Lahat ay totoo. Katatapos ko lang sa Kuya Minwoo. Sa pag-iisip niyon, dumaloy ang aking mga luha. Suyon, patawarin mo ako. Talagang patawarin mo ako. Sa aking isip, humingi ako ng paumanhin sa aking matalik na kaibigan. Ngunit sa parehong oras, nakakahiya, ang aking katawan ay nasa estado pa rin ng pakasabik, buhay na buhay pa rin ang kasiyahan kanina. Ayoko sa sarili ko na ganito. Nakakadiri at marumi. Ngunit wala akong magawa. Nangyari na. Patuloy na lumipas ang oras. Mukhang mahimbing ang tulog ni Kuya Minwoo. Naririnig ko ang regular na pahinga. Nakayakap ako sa kanyang braso at nakatingin lamang sa kisame. Papalapit na ang umaga. Nagsisimula ng sumikat ang araw sa labas. Malapit nang dumating ang umaga. At sa sandaling iyon, malalantad ang katotohanan. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Kuya Minwoo kapag nakita niya ang aking mukha? Ano ang mangyayari kay Suyon? Ang aming relasyon. Pakiramdam ko ay guguho ang lahat. Ipinikit ko ang aking nga mata. Nais kong manatili ang sandaling ito magpakailanman. Nais kong hindi na dumating ang umaga, ngunit hindi huminto ang oras. Lalong nagliliwanag ang umaga, at papalapit na ang sandaling ang tadhana. 6, Emenang, ang mahinang sinang araw ay pumasok sa bintana. Nagising ako. Sinalubong ko ang umaga nang hindi nakatulog ni isang saglit. Ang regular na pahinga na naririnig mula sa aking tabi. Mahimbing pa rin ang tulog ni Kuya Minwoo. Dahan-dahan kong nilingon ang aking ulo. Nakita ko ang kanyang muha. Isang guwapong muha. Sikat din siya noong college. Guwapo pa rin siya ngayon. Ngunit sa sandaling ito, masakit tingnan ang mukhang iyon. Anong gagawin ko? Kumabog ang aking puso. Malapit na siyang magising. At makikita niya ang aking mukha. Anong ekspresyon kaya ang gagawin niya? Pagkabigla. Galit. Pagkasuklam. Nakakatakot isipin. Tahimik. Sinubukan kong bumangon. Naisip ko na kailangan kong umalis sa silid bago magising si Kuya Minwoo. Ngunit nakayakap ang kanyang braso sa aking baywang. Pakiramdam ko ay magigising siya kung gagalaw ako, maingat kong itinaas ang kanyang braso. Dahan-dahan. Napakadahan-dahan. Sa sandaling iyon, nagising ang mga mata ni Kuya Minwoo. Pakiramdam ko ay huminto ang oras. Tinignan niya ako ngang kanyang inaantok na mga mata. Sa simula, malabo ang kanyang paningin. Ngunit unti-unting luminaw ang aking muha. Lumaki ang kanyang nga mata, nanigas ang kanyang ekspresyon. Walang lumabas na boses. Tinitigan niya lang ako. Hindi rin ako makapagsalita, nanginginig ang aking mga labi ngunit walang lumabas na tunog. Ilang segundo ba ang lumipas? O ilang minuto? Biglang bumangon si Kuya Minwoo. Hi Jin. Hindi siya makapaniwala. Namutla ang kanyang mukha. Ako. Sinubukan kong magsalita sa nanginginig na boses ngunit hindi ito lumabas ng maayos. Tumingin si Kuya Minwoo sa kumot, at sa kanyang katawan, at sa aking katawan. Halos wala kaming damit pareho. Ano ito? Nanginginig ang kanyang boses. Nanginginig din ang kanyang kamay. Tinatanggap niya ang katotohanan. Ang kanyang ginawa kanina. Paumanhin. Ako ang unang nagsalita. Dumaloy ang luha. Hindi ko rin alam. Lasing ako at akala ko ay panaginip. Hinawakan ni Kuya Minwoo ang kanyang ulo. Siguro masyadong malaki ang pagkabigla. Hindi, paano nangyari ito? Tumalon siya mula sa kama. Nagmamadali siyang nahanap ngang damit. Habang nagsusuot siyang pantalon at shirt, patuloy na nanginginig ang kanyang kamay. Nagmadali rin akong takpan ang aking katawan ng kumot.
Nahiya ako. Naalala ko ang nga nangyari kagabi. Naalala ko kung gaano ako katapat nagriyak, kung anong matunog ang ginawa ko, kung paano gumalaw ang aking katawan. Akala ko si Suyon, akala ko ang asawa ko. Nanginginig ang boses ni Kuya Minwoo. Hindi ito mukhang pagdadahilan kundi sinasabi niya sa kanyang sarili. Sa dilim, hindi ko talaga alam. Sa simula, akala ko rin ay panaginip. Hindi kami makatingin sa isa't isa. Sobrang kahihiyan at pagkakasala ang bumalot sa amin. Si Suyon? Si Suyon ay hindi dapat malaman kailanman. Mariin na sinabi ni Kuya Minwoo. Tumango din ako. Oh, kailanman. Ito ay isang pagkakamali. Ito ay isang bagay na hindi maiwasan. Patuloy siyang bumulong. Mukhang kinukumbinsi niya ang kanyang sarili. Gusto ko ring maniwala na ganun. Na ito ay isang pagkakamali at isang bagay na hindi maiwasan. Pero sa isang sulok ng aking puso, alam ko kung gaano katapat ang reaksyon ng aking katawan, kung gaano ito kainit, at kung gaano ito kasaya. Ito ang nagdulot ng higit na pagkakasala. Habang lumilingon si Kuya Minwoo, sinabi niya, mabilis kong pinulot ang mga damit na nahulog sa sahig. Jeans, knit, underwear. Ang mga bakas nga nakaraang gabi. Nagmamadaling isinuot ko ang aking mga damit. Masakit ang iba't ibang bahagi ng aking katawan, lalo na ang pagitan ng aking baywang at binti. Nakatingin si Kuya Minwoo sa labas ng bintana. Nakatalikod, sabi ko sa mahinang boses, magpapalit lang po ako sa banyo. Sige, mabilis akong lumabas ng kwarto. Pagdating ko sa pasilyo, nawalan ako ng lakas sa aking mga binti. Sumandal ako sa dingding at bumuntong hininga. Nangyari nga, hindi ito panaginip. Pumasok ako sa banyo, tumingin ako sa salamin. Gulo-gulo ang buhok ko, namumula ang nga mata, namumutla ang muha, at may mga pulang marka sa aking lig at balikat. Mga bakas ito ang labi ni Kuya Minwoo. Hinawakan ko ang nga marka gamit ang aking kamay. Pakiramdam ko ay mainit pa rin. Muling dumaloy ang luha. Sueyan, sorry. Talagang sorry? Nahugas ako ng muha gamit ang malamig na tubig sa lababo. Dumaloy ang malamig na tubig sa aking mga pisngi. Sinubukan kong kumalma ngunit hindi ito madali. Pagkatapos ng ilang sandali, lumabas akong banyo. Sa pasilyo, tumingin ako sa maliit na silid. Ito ang silid kung saan natutulog si Sueyan. Tahimik pa rin. Sa kabutihang palad, mukhang hindi siya nagising. Bumalik ako sa master bedroom, kumatok ako at maingat na binuksan ang pinto. Nakatayo si Kuya Minwoo sa tabi ng kama, namumutla pa rin ang kanyang mukha. Hi Jin, sabi niya sa mahinang boses. Talagang pasensya na po. Hindi ko man lang nasiguro hindi. Dapat nagising din ako, kami ay nagsosori sa isa't isa, ngunit ang nangyari ay hindi na mababago. Dapat ay maging lihim ito, muling idiniin ni Kuya Minwoo. Oo, sa tingin ko rin, kung malalaman ni Sueyan, masisira ang lahat. May desperation sa kanyang boses, alam ko rin. Kung malalaman ni Sueyan, magtatapos ang aming pagkakaibigan, hindi. Hindi lang pagkakaibigan, kundi ang lahat ng relasyon ay masisira. Ito ay isang aksidente. Walang sinuman sa amin ang may intensyon. Oo, alam ko. Ngunit totoo ba iyon? May tanong sa isang sulok ng aking isip. Isa ba itong purong aksidente? Bakit hindi ako nagsalita nang magising ako sa kalagitnaan ng gabi? Bakit hindi ko ito pinigilan? At bakit? Bakit ganun ang reaksyon ang aking katawan? Ang makaisipang ito ang bumabagabag sa akin. Sa sandaling iyon, may narinig akong ingay sa pasilyo. Tuno ang pagbukas ang pinto, tuno ang ngayabat. Nagising si Sueyan. Nakatitigan kami ni Kuya Minwoo. Pareho kaming kinakabahan. Kuya, nandiyan ka na pala? Narinig ang boses ni Sueyan mula sa pasilyo. Agad na binuksan ni Kuya Minwoo ang pinto at lumabas. Ah, oh, dumating ako ng madaling araw. Biglang kinansela ang proyekto ha? Bakit hindi mo ako ginising? Natutulog ka kasi, kaya tahimik akong pumasok. Narinig ang kanilang pag-usap mula sa pasilyo.
Umupo ako sa kama. Nawalan akong lakas sa aking mga binti. Kailangan kong umarte. Magkunwari na walang nangyari. Huminga ako ng malalim. Sinubukan kong kumalma. Pagkatapos ang ilang sandali, may narinig akong katok. Hi Jin, gising ka na? Ang masiglang boses ni Sueyan. Oh, gising na ako? Sinubukan kong magsalita ng mahinahon hanggat maari ngunit nanginginig ako. Bumukas ang pinto at pumasok si Sueyan. Nakangiti siya. Nakatulog ka ba ng maayos? Dumating daw si Kuya Minwoo ng madaling araw. Nakakagulat, di ba? Hindi ko alam. Tumingin si Sueyan sa mukha ko. Nag-alala ang kanyang ekspresyon. Okay ka lang? Hindi maganda ang mukha mo. Masakit lang ang ulo ko dahil sa alak. Tama? Marami tayong nainom na alak kagabi. Magluluto ako ng sopas sa baba para mawala ang hangover mo. Hinawakan ni Sueyan ang aking kamay. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay nasira ang aking puso. Ipinakanulo ko ang isang kaibigan na napakapurong ngumiti. Salamat. Iyon lamang ang nasabi ko. Bumaba ako sa first floor kasama si Sueyan. Nakaupo si Kuya Minwoo sa sofa sa sala, nakatitigan kami ngunit agad siyang umiwas. Kuya, pagod ka, di ba? Maligo ka at magpahinga. Kailangan ko nga. Tumayo si Kuya Minwoo at nagtungo sa banyo, mukhang iniiwasan niya ako. Nagsimulang mahanda si Sueyan ng almusal sa kusina. Umupo ka sa sofa. Malapit na akong matapos. Umupo ako sa sofa. Nanginginig ang buong katawan ko. Nakita ko ang botelya ng alak na ininom namin kagabi sa mesa. Lahat ay dahil sa alak. Kung hindi ako uminom, hindi sana nangyari ito. Hindi iyon. Dapat nasa Maynila si Kuya Minwoo. Hindi dapat kinansela ang proyekto. Dapat hindi ako pumunta sa bahay na ito sa simula pa lang. Maraming kaisipan ang sumagi sa aking isip. Ngunit huli na ang lahat. Ang nangyari ay hindi na mababago. Hi Jin. Kape? Inabot sa akin ni Sueyan ang isang tasang mainit na kape. Salamat. Uminom ako ng kape at sinubukan kong kumalma. Umupo si Sueyan sa tabi ko at masayang ngumiti. Masarap pak nandito si Kuya. Makasama tayong tatlo. Di ba naalala mo ang panahon sa kolehiyo? Oo nga. Kolehiyo. Paminsan-minsan kaming magkasama. Si Kuya Minwoo, si Sueyan, at ako. Ngunit iba na ngayon. Nagbago na ang lahat. Ano ang lulutuin ko para sa tanghalian ngayon? Lulutuin ko ang paborito mo. Hindi. Sa tingin ko kailangan kong umalis ng maaga ngayon. Bakit? Sabi mo hanggang bukas ka? Bigla kasing nakaroon ng emergency paumanhin. Nalungkot ang ekspresyon ni Sueyan. Kahit tanghalian, kumain ka muna bago umalis. Gagawin ko. Hindi ko na kayang manatili rito. Nahihiya ako. Lumabas si Kuya Minwoo mula sa banyo. Kalaligo lang niya. Kuya, gusto mong kape? Hindi, okay lang. Kailangan ko yatang magpahinga. Umakyat si Kuya Minwoo sa ikalawang palapag. Iniwasan pa rin niya ako. Oras ng almusal. Ang mga pagkaing maingat na inihanda ni Sueyan ay nakalagay sa mesa. Bumaba rin si Kuya Minwoo. Umupo kaming tatlo sa paligid ng mesa. Sa panlabas mukha itong payapa na almusal, ngunit sa katotohanan, may tensyon. Hindi ko sinubukang makatitigan kami ni Kuya Minwoo. Bakit ang tahimik ninyong lahat? May problema ba? Tanong ni Sueyan na nakangiti. Wala naman. Pagod lang ako. Sagot ni Kuya Minwoo. Mukha ring hirap si Hyjin dahil sa hangover. Baka naparami ang nainom niya. Hindi. Okay lang. Pinilit kong ngumiti at sumagot. Mahirap ang pagkain. Hindi ko mailunok ang pagkain. Halos hindi ko nalang inubos ang isang kutsara at huminto na. Kumain ka pa? Busog na ako? Salamat sa pagkain. Pagkatapos kumain, nagsimula akong mag-impake. Aalis ka na ba talaga? Manatili ka pa ngang kaunti. Nagpahayag ng pagkadismaya si Sueyan. Pasensya na. Babalik ako sa susunod. Sige, mag-ingat ka. Nasa ikalawang palapag si Kuya Minwoo.
Mukhang kakaiba kung alis ako nang walang paalam, kaya kailangan kong tawagin siya. Kuya, alis na po ako. Bumaba si Kuya Minwoo mula sa ikalawang palapag. Ah, sige. Mag-ingat ka. Matigas ang kanyang boses. Sa huling pagkakataon, niyakap ko si Sueyan. Sueyan, salamat. Ano ba yan? Madalas kang bumisita. Masakit ang aking dibdib. Pakiramdam ko ay maiyak ako. Oh, gagawin ko. Umalis ako sa resort. Sumakay ako sa kotse. Nakita ko si Sueyan na kumakaway mula sa 100 metro ang layo. Nakangiti siya. Pinaandar ko ang kotse at dahan-dahang umalis. Lumayo ang resort. At sa sandaling iyon, bumuhos ang mga luha na pinipigilan ko. Umiyak ako ngang umiyak. Ang pagkakasala, kahihiyan, pagsisisi, at hindi masabi na komplikadong emosyon ay sabay-sabay na lumabas. Bakit nangyari ito? Bakit ako? Bakit si Kuya Minwoo? Bakit sa gabing iyon? Ngunit hindi mahalaga ang dahilan. Ang mahalaga ay nangyari na ito. At kailangan kong dalhin ang lihim na ito sa buong buhay ko. Patuloy akong umiyak habang nagmamaneho sa highway. Hanggang sa makarating ako sa bahay. At hindi ko alam kung gaano pa ako iyak. Isang linggo na ang nakalipas. Nag-message si Sueyan. Hi Jin, nag-alala ako kasi hindi ka nagparamdam mula nun. Okay ka lang? Oh, pasensya na. Sobrang busy lang sa trabaho. Kakaiba ang boses mo. May problema ba? Wala naman. Okay lang. Ngunit hindi ako okay. Bawat gabi, naalala ko ang gabing iyon, ang masensasyon na naramdaman ko sa dilim. Ang mainit na hininga ni Kuya Minwoo, at ang matapat na reaksyon ng aking katawan. Sinubukan kong kalimutan ngunit hindi ko magawa. Lumalaki ang pagkakasala bawat araw. Bawat marinig ko ang masiglang boses ni Sueyan, pakiramdam ko ay nasisira ang aking puso. Isang buwan na ang nakalipas. Sinabi ni Sueyan na pupunta siya sa Maynila. Hi Jin, makita tayo. Miss na kita, ayoko siyang makita. Wala akong lakas ng loob na harapin siya, ngunit hindi ko rin siya matanggihan. Nakita kami sa isang cafe. Masigla pa rin si Sueyan. Mukha siyang masaya. Hindi ka ba pumayat? Mukha kang nahihirapan. Hindi. Nagda-diet lang ako. Nagsinungaling ako. Wala akong gana kumain. Bawat gabi, nananaginip ako ngang masama at pinahirapan ako ngang pagkakasala. Okay ka ba talaga? May kakaiba? Okay lang? Talaga? Kinuwento ni Sueyan si Kuya Minwoo. Kakaiba si Kuya ngayon. Hindi siya nagsasalita at mukhang iniiwasan niya ako. Biglang kinabahan ako. Bakit kaya? Hindi ko alam. Mukhang may iniisip siya. Kahit tanungin ko siya, sinasabi niyang wala. Nahirapan din pala si Kuya Minwoo. Kaming lahat. Pinahirapan kami ngang lihim ng gabing iyon. Sa susunod, bumisita ulit tayo sa resort. Oo. Sige. Ngunit alam ko, hindi na ako makakabalik doon. Pauwi ako pagkatapos makipagkita kay Sueyan. Muling bumuhos ang luha. Magtatapos ba ang 20 taong pagkakaibigan ang ganito? Hindi. Hindi ito nagtatapos. Sa labas, magpapatuloy ito, ngunit hindi na ito magiging gaya ang dati. Kailanman, ang lihim ng gabing iyon, isang mabigat na pasanin na kailangan kong dalhin sa buong buhay ko, at ang masensasyon na hindi ko makalimutan, hindi ko dapat kalimutan, ngunit gusto kong kalimutan. Lahat ng ito ay susundan ako na parang anino sa aking buhay. Habang buhay. Bawat gabi, iniisip ko, kung makakabalik lang ako sa gabing iyon, kung hindi ako uminom ng alak, kung natulog ako sa ibang kwarto imbes na sa master bedroom, kung nanatili lang si Kuya Minwoo sa Maynila, ngunit walang saysay ang kung. Hindi na mababago ang nangyari. Kailangan kong mabuhay ng may dalang lihim na ito. Habang nakikita ko si Sueyan, nakakaramdam ako ng pagkakasala ngunit nakukunwari na walang nangyari. At paminsan-minsan, kapag nag-iisa ako at naalala ang gabing iyon, kahit nahihiya ako, kailangan kong aminin. Naalala pa rin ng aking katawan ang sensasyon na iyon. Ito ang pinakamalaking pagdurusa.
Ang komplikado at makasalungat na damdamin na ito na kailangan kong kalimutan ngunit hindi ko magawa, kailangan kong pagsisihan ngunit hindi ko lubos na mapagsisihan, ito ang kapalit ng ipinagbabawal. Isang sandali ng pagkakamali, isang gabi ng pagkalito, ang naging pasanin sa buong buhay ko. At kailangan kong dalhin ang pasanin na ito, habang buhay. May dalang lihim na hindi ko masabi sa kahit sino. Dito nagtatapos ang kwento para sa ngayon. Kung ikiklik ninyo ang free subscribe at like button, mas mabilis ninyong maririnig ang mga susunod na kamangha-manghang kwento ng Huang Huncha. Kaya, maging malusog at masaya ngayon.